Huwag kang bibili ng isang property kung ikaw ay nasa emotional buying. Bakit? Ito yung top 3 reason na isi-share ko sa inyo based on my clients' experience na din. And para maiwasan natin ito. First, impulsive buying. Marami tayo sa mga clients natin ang napilitan o pinilit lang na bumili ng isang property. Example, meron tayong mga kapatid, kakilala, kaibigan, ka-work, all, lahat na ng K na related sa atin na bibili ng isang property. And ikaw is na-convince lang nila. At the same time, hindi ka pa ready. And after a months, hindi mo na ituloy yung unit na na-acquire mo. Doon tayo papasok sa tinatawag na cancellation. Second, sobrang excited. Ayan, so karamihan sa ilang mga clients natin ay excited bumili ng property. Pero hindi nila napaghandaan o napagplanuhan ang pag-acquire nito. Nalaman nila na ang isang developer ay may discount of promo and freebies. After a months, hindi natin kinuha yung property at ang mangyayari, makakancel ulit po yung unit. Lastly, shoulder mo yung biniling property. May mga time na ipapangalan sa iyo yung unit o yung biniling property, pero at the end of the day, ikaw yung magkakaroon ng problem. Bakit? Hindi nagbayad ng maayos yung talagang mismong buyer nito. Pero sabi ko nga, ikaw yung naging principal buyer. And worst case scenario, since nakapangalan nga sa'yo yung property, mapipilitan ka na lang na ituloy ito. Kahit meron na siyang tinatawag na interest. Tandaan na ang pagkuha ng isang property ay lifetime decision. Ito ay pinag-iisipan, pinaghahandaan, at pinagdedesisyonan ng maayos. At dahil nagustuhan mo ang video na to, follow for more.